Kung naghahanap ka ng bagong merienda at pangnegosyo, subukan mo ito. Siguradong kikita ka dito. Hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Kailangan natin ng 5 tablespoon cornstarch. Kailangan din natin ng 1/4 cup at 1/8 cup na water. Halu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve ang cornstarch. So itatabi lang po muna natin para mamaya. Huwag niyo munang bubuksan ang apoy ng inyong kalan. Kailangan natin ng 1 can or 370 ml evaporated milk. Magdadagdag din tayo ng 3/4 cup na powder milk. Magdadagdag din po tayo ng 1 teaspoon na vanilla. Kailangan din natin ng 1/2 can or 195 grams na condensed milk. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. At this point, bubuksan na po natin ang apoy ng ating kalan. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo hanggang sa malapit ng kumulo ang ating mixture. So ayan, malapit na kumulo na ang ating mixture. Haluin lang ulit natin ang ating dissolved na cornstarch bago natin ibuhos sa ating pan. Tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa kumulo or makita niyong mag-bubbles ang mixture. Continuous lang ang paghalo para hindi mangitim ang ating mixture. So ayan, nagbabubbles na po ang ating mixture. So at this point, lutuin pa natin ito ng 5 minutes. Babaan na po natin ang apoy ng ating kalan in low heat lang. Tuloy-tuloy pa rin ang paghalo hanggang matapos ang 5 minutes. After cooking ng 5 minutes, dapat ganito ang consistency ng inyong mixture. So luto ng ating mixture, so i-off na natin ang heat. At this point, magdadagdag tayo ng 10 to 15 grams unsalted butter. Halu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve ang butter at itatabi lang natin para mamaya. Para sa ating palitaw, kailangan natin ng 1,250 glutinous rice flour. Maglalagay din tayo ng 1 1/2 cup white sugar. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. Maglalagay din tayo ng 3 1/2 cups water or more ng paonti-onti lang. Paalala ko lang na iba't ibang absorption ng flour bawat brand kaya kayo pa rin ang mag-a-adjust sa dami ng water hanggang makuha nyo ang tamang consistency. Kaya importante na paonti-onti lang ang lagay nyo ng tubig. At this point, masahin na po natin hanggang maging dough consistency. Kung sa tingin nyo i-dry pa rin, magdagdag lang ng water paonti-onti. Buhos tayo ng water paonti-onti lang hanggang sa makuha natin ang tamang consistency. Yung mali ng iba ay binubuhos nila minsanan ang tubig kaya siya masyadong basa at mahirap bilugin. Kasi kahit na sinunod nyo ang tamang sukat ng tubig, kung mali ang procedure, hindi nyo makukuha ang tamang consistency. So ayan, okay na ang ating dough. Ganito dapat ang tamang consistency ng inyong dough. I-divide lang natin ang ating dough in 3 equal parts. Maglalagay po tayo ng strawberry flavor. I-knead lang natin hanggang mag-blend ang color ng ating strawberry flavor. Isi-set aside lang po muna natin para mamaya. At ito naman para sa ating OB flavor. Same lang din ang gagawin, ininid lang natin hanggang mag-blend ng ubi flavor. So itatabi lang ulit natin ito para mamaya. Maglalagay din tayo ng melon flavor. So ininid lang din po natin hanggang mag-blend ng color. So itatabi lang din po muna natin para mamaya. Dahil naglagay tayo ng mga flavoring, nag-ibang consistency ng ating dough. So magdadaglang lang tayo ng onting glutinous rice flour para bumalik ang tamang consistency ng ating dough. Ganon din po ang gagawin natin para sa strawberry flavor. Ininid lang din po natin at itatabi natin para mamaya. Ganon din po ang gagawin para sa melon flavor. I-set aside lang din po natin para mamaya. Maglalagay po tayo ng 1/4 cup each desiccated coconut sa bawat bowl.
Maglalagay tayo ng onting OB flavor. Ika-crumble lang po natin para mag-blend ang color. Maglalagay din tayo ng melon flavor. Ganun din po ang gagawin. Ika-crumble lang din po natin. At ang ating strawberry flavor. Ika-crumble lang din po natin para mag-blend ang flavor. Bawat bowl magdadagdag po tayo ng 1/4 cup each na desiccated coconut. Haluin lang po natin hanggang sa mag-well combine ang ating mga sangkap. Ganun din po sa OB flavor. At para din sa ating strawberry flavor. Isi-set aside lang natin ito para mamaya. Mag-scoop lang po tayo ng 1/4 cup each para sa ating mga dough. I-rest lang natin ang ating mga dough sa malinis na tray. Ilipat nyo lang po ang milk mixture sa piping bag. Kukuha tayo ng dough at bibilugin natin tsaka natin i-flatten. Mag-pipe out lang tayo ng milk mixture sa gitna. Dahan-dahan lang natin i-pinch ang dulo para isil ang ating palitaw. Ikot-ikutin lang natin para ayusin ang shape ng ating palitaw. Same lang din po ang process na gagawin natin para sa melon flavor. Dahan-dahan lang natin ipinch ang dulo para isil ang ating palitaw. Ganon din po ang gagawin natin para sa ating strawberry flavor. Mag-pipe out lang sa gitna. Dahan-dahan lang natin ipinch ang dulo para isil ang ating palitaw. Magpakulo lang kayo ng water. I suggest habang binibilog nyo ang inyong palitaw, magpakulo na kayo ng tubig. So ilulubog lang natin ang ating dough pa isa-isa. Lutuin lang natin ng 10 minutes. Huwag nyo nang antayin na lumutang ang palitaw kasi masyadong mabigat ang ating dough kaya hindi yan siya lulutang. Pagkaluto ng 10 minutes, ilagay lang sa room temperature na tubig, then tsaka i-transfer sa strainer para lang mag-cool down ng ating palitaw. Kapag makita nyo nang hindi masyadong basa ang palitaw, i-dredge na natin sa desiccated coconut. Ganon din po ang gagawin natin sa melon flavor. At same din po ang gagawin natin sa strawberry flavor. I suggest na sa strainer nyo ilagay o sa cooling rack pagka-coat or dredge sa desiccated coconut para hindi mag-moist o mabasa ang ilalim ng palitaw. So eto na po ang ating napakasarap at napakadaling gawin na palitaw milk bomb. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipe.